Lusot na sa Committee on Senior Citizen ang pagkakaroon ng isang universal social pension na magbibigay ng dagdag benepisyo para sa mga nakatatanda. Live rin mula sa Batasang Pambansa si Julian Bunag. Julian. Princess, pagkakaroon ng universal social pension, pagpapalawak ng pagkakataon na makapagtrabaho ang mga senior citizens sa bansa at madagdagan pa ang benepisyong para sa kanila ang pangunahing tinalakay ng komite ngayong araw. Kabilang ang isang substitute bill para sa 23 panukalang batas na naglalayong magkaroon ng universal social pension ang mga senior citizen. Ang isa lang sa mga tinalakay ng Committee on Senior Citizens ngayong hapon. Sa pagdinig ng komite, minumungkahi ng ilang mga kongresista na iakyat na sa 1,500 ang matatanggap ng mga senior citizen na buwan ng pensyon na ibibigay ng pamahalaan para sa kanilang pang-araw-araw na gastusing medikal. Pero iginiit ni Committee Chairperson Milagros Magsaysay na mas praktikal kung ito ay gagawin mo ng 1,000 pesos. I'm just being practical, kasi hirap na hirap ako noon na nagpa-approve yung 500 eh. Kaya I don't know ngayon kung makalusot yung 1,000. Ito rin ay sinuportahan ng National President ng United Senior Citizen Welfare Association of the Philippines Incorporated na si Angelito Pragides. Aniya, madali nang magdagdag o mag-amyenda sa isang batas kapag ito ay naipasa na. Ang kanila pong kagustuhan ay maapruban na ang Universal Social Pension as it is. Para po maapruban na maging batas. Pagkat sa aming paniniwala po, if there is that law, madali na pong i-amend kung may existing law na. Katulad po na sinasabi ng iba na magdagdag, the law can be amended mas madali kung meron ng existing law. So, baka po magkaroon ng problema sa budget kung maglalagay tayo ng mga extra provisions of that law. So, 1,000 is enough. Natalakay din ng mga panukalang batas na layo namang palawakin ng pagkakataon na makapagtrabaho pa ang senior citizens at magkaroon ng karagdagang incentives. Princess, yung panukalang batas nga na yan na pagpapalawak ng pagkakataon na makapagtrabaho pa ang mga senior citizens sa bansa ay sinang-ayunan o sinuportahan din ng Department of Trade and Industry sa kanilang pagdalo sa pagdinig ng komite. Mula rito sa Kamara para sa Totoong Balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.